What's up? Magandang araw sa ating lahat. Sa video na to ay pag-uusapan natin bakit nga ba nila tayo minamaliit. Kung hindi mo pa ako nakita, ako nga pala si Joshua Ragos. At kung isa kang kabataan, tapusin mo tong video na to. At sigurado ako may matututunan ka. At pag natapos mo tong video na to ay hindi na natin yun magiging ugali. Tara, start na tayo. Bago ko sabihin kung bakit nga ba nila tayo minamaliit, ay ito muna kwento. Umalis ako sa bahay namin at nagtrabaho ako sa isang palaisdaan. Ang tawag nun ay yung fish cage. At yun, doon ay naranasan kong magtrabaho. At ang boss namin doon, o yung nagpapasweldo sa amin, o yung may-ari nung fish pan na yon ay isang Chinese. At kung nakapasok ka na dun sa loob ng community nila, ay hindi ka basta-basta makakalabas doon kung wala kang ano ba yan? Gate pass. Yun. Pag wala kang gate pass ay hindi ka basta-basta makakalabas doon. Dahil mahigpit sila doon. Yung mga nandun na nakatrabahuan ko ay mga Pilipino, mga taga Anda sa Pangasinan, sa mga malalayo, sa mga Visayas, may mga waray pa doon na nakatrabaho ko. Yun nga, ang tirahan namin doon ay dikit-dikit, parang style na squatter siya. Tapos noon, sa umaga ay pumupunta kami ng dagat, sa gitna ng dagat. At sa hapon naman, ay sinusundo kami ng Chinese, nung boss namin. Tapos, ngayon, ang problema doon, kung mali yung ginawa mo, at nakita ng amo mo doon, yung Chinese na yon, ay alam mo kung anong sasabihin sa'yo, mumurahin ka. Yung talagang as in mura talaga. Yung talagang matigas na mura. Yung hindi ka titigilan, murahin, ganun. Dahil sasabihin pa sa'yo na wala kang utak. At doon ko na-realize na grabe pala yung mga yon. Grabe pala yung mga ugali na yon dahil dinidegrade nila masyado yung mga tauhan nila, yung mga inuupahan nila doon. Dinidegrade nila masyado. Kaya nakita ko, mali ito, sabi ko. Nung ganun yung sistema doon, hindi din kami nagtagal doon ng mga barkada ko. Mga 3 linggo lang kami doon, umalis na kami. At isa pa doon ay, sabi nila sa amin, kaya pumunta kami doon dahil ang sweldo namin doon ay 400. At sabi, libre lahat. Kaya greenab namin ng mga barkada ko, napag-usap-usapan namin. Nung nandun na kami sa loob ng community, dahil nga hindi ka makalabas ng madalian, ay ang ginawang sweldo na lang namin ay 300 na lang. At wala nang libre. Yun yung masaklat doon. Masyado nilang ginagawang tanga yung isang Pilipino. At ito nga yung mga dahilan kung bakit tayo minamaliit ng ibang tao. Ang una ay mas magaling sila sa atin. At kung ngayong kabataan ka, mas magaling nga sila sa atin dahil wala pa tayong napapatunayan. Dahil nga, mas nakakaangat sila at tinitignan nila yung isang tao na mas mababa at mas mataas sila. Kaya, sa senaryo ng aking napagtrabahuan, ginawa nilang kayang-kaya nila yung mga tao doon sa loob ng community nila. Dahil nga yung mga nakatrabahoan ko doon ay kasama na nila yung mga pamilya nila doon at may tirahan na din sila doon. Kaya ayos lang na ganun yung sistema doon na maling-mali naman na nadidegrade yung pagkatao nila. Pangalawa, kung bakit nga ba nila tayo minamaliit ay wala silang katiwa-tiwala sa atin. Mukha tayong hindi magsasuccessful sa buhay. Ganun yung interpretation ko doon. Dahil nga wala silang tiwala sa atin kaya minamaliit nila tayo. At pangatlo, kung bakit nga ba tayo minamaliit ay
wala pa tayong napapatunayan. Kung isa ka sa mga kabataan ngayon, kung nanonood ka ngayon, ay sigurado, kung wala ka pang napapatunayan, ay sigurado ay mamalitin pa tayo ng ibang tao. Dahil nga, wala pa tayong napapatunayan, nandun pa lang tayo sa stage na, kumbaga, nagsasacrifice pa tayo para sa ikakaganda ng ating buhay, future. At kaya ako to ginagawa dahil naniniwala ako na tayong mga kabataan, pag nasa ganong sitwasyon na tayo, ay hindi tayo magdi-degrade ng mga tao dahil lang sa sarili nating kapakanan. Dahil nakikita natin na sa ibang tao na kapag may narating na sa buhay ay tumataas ang kanilang tingin sa sarili. Disclaimer lang to hindi lahat ng may narating ay mataas ang tingin sa kanilang sarili. Dahil may mga tao pa rin na mataas na ang narating ay yung kumbaga pinapanatili nila na maging mabuting tao. At tayong mga kabataan ay kailangan nating imulat yung kaisipan natin na pag nasa ganong sitwasyon na tayo ay wag nating tignan yung sarili natin na mataas na. Dahil pare-parehas lang naman tayong mga tao. Kaya samahan mo ko bilang kabataan, responsibilidad natin na ayusin yung mga magugulong sistema na nakikita natin sa mga paligid natin. Kaya, yun nga, sama-sama tayong baguhin yun. At wag nating kalimutang maging mabuting tao sa lahat ng aspeto. So, yun lang sa video na to. Wag mong kalimutang i-like at comment mo na din dyan sa baba yung mga hindi ko na isama na kung bakit nga ba tayo minamaliit. At i-follow mo na din ako sa aking FB. So, yun lang. Salamat. At lagi nating sipagan.